Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong ginawang pambabastos ni VP Inday Sara Duterte dito sa ating mga mambabatas ho dyan sa House of Representatives. Sa pangunguna ho ni Congressman Joel Chua at ni Congressman Benny Abante na parehas ho ulit tumatakbo ho yan bilang representative sa kanilang mga distrito. Diyan ho sa Maynila. Na kung saan binastos ho ni VP Inday Sara Duterte diyan sa nakaraang pangangampanya ni Isko Moreno diyan sa Maynila. Naging guest kasi nila itong gagang ito. Gagang ito. Itong babaeng ito, itong vice president na ito. Mga kababayan, pakinggan ho natin itong sinabi ng mga congressman, ha? Itong mga binastos niya. Ha? Pinanatan ni Vice President Sara Duterte ang ilang kongresistang nag-imbestiga sa kanyang confidential funds. Sagot naman ng mga mambabatas, ayaw na nilang patulan ng anilay negatibong pangangampanya ng bise. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ayaw nang pumatol ng mga mambabatas. Sa bagay, sabi nga nila, kapag ang isang tao, baliw na, naloloka na, pag pinatulan mo, mas loka-loka ka na, mas baliw ka na. Ganun daw yun eh. Di ba? Baka ganun ang iniisip ng mga mambabatas. Hindi ko naman sinasabing naloloka na ito si si VP Inday Sara Duterte. Pero no? Kung iisipin mo, dialogue ba ito? Mga pahayag ba ito ng isang vice president ng republika ng isang bansa na kung saan pangalawang may pinakamataas na posisyon sa gobyerno sa bansa, vice president? Dialogue ba ito ng mga ng isang vice president? Sus Maria Joseph. Bumuelta ang ilang kongresista sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa kampanya sa Maynila noong nakaraang linggo. Ang pinunterya ng bise, pawang mga re-electionist na nag-imbestiga sa kanyang confidential funds. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Grabe, ano? Ako nakikita ko rito mga kababayan, si VP Inday Sara Duterte tsaka to si Baste, ginagaya yung style ng kanilang tatay. Ginagaya. Parang ito yung ginagawa nilang pang sales marketing or marketing strategy sa politika para makakuha ng simpatya, para makakuha ng pansin sa mamamayang Pilipino. Kasi yung mga ganitong dialogue, kung ikukumpara mo sa ibang politiko, kakaiba. So, mapapansin ka na, uy, iba to parang ang tapang Ganun yung ginagawa nilang marketing strategy. Kabastusan, tapang-tapangan. Kung tutuusin, hindi naman yan ang kinakailangan ng mamamayang Pilipino Ang kailangan ng mamamayang Pilipino, although yung ganitong klase ng dialogue sa entablado, entertaining. No? Nakaka-entertain. So, hindi ka maboboring. Pero hindi naman, wala naman ito. Wala naman din mapapala after niyan. Actually, mga ganitong dialogue, hindi naman masasagot ang mga malalaking katanungan kung saan napunta ang milyon-milyong pondo ng DepEd at Office of the Vice President. Di ba? Wala rin naman maitutulong yan. Tuloy natin. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Anong tawag sa ganitong tao? Mga anak? Wala? Klaro yan, ha? Si House
Committee on Good Government Chairman at Manila 3rd District Representative Joel Chua, sinabing nakafocus siya sa kampanya at hindi susuong sa negative campaigning. Wala naman daw kasi itong maitutulong sa mga mamamayan. Si Manila Alam mo, sa totoo lang, itong si Sara Duterte, mataas ang katungkulan nito, Vice President. No? Pero kung ikukumpara mo, itong karakter, pagkatao, ugali ni VP Inday Sara Duterte, ikukumpara mo rito sa mga mambabatas. Parang ano ito si VP Inday Sara, parang ganun eh. Sumikat lang talaga, nagkaroon lang ng mataas na posisyon eh. Sumikat lang dahil anak ni Digong eh. Pero ikukumpara siya sa mga mambabatas, congressman, congresswoman, parang hindi niya ka-level itong mga ito. Parang hindi niya naman ka-level. Nagmumukha lang siyang ano kasi nga, sikat anak ni Digong. Dahil si Digong dati marami pang follower, maraming taga-suporta, marami pang nauuto. Tapos Vice President ito. Pero kung ikukumpara ito sa mga mambabatas, parang hindi ka-level ng mga mambabatas eh. Para bang hinablot lang sa gilid ng gutter na nakatambay tapos binihisan, nilagyan ng posisyon. Parang ganun ito si VP Inday Sara Duterte. Ba't ko nasasabi? Isipin mo, mamumutol ng ulo, maghuhukay ng bangkay, tatapon sa West Philippine Sea. Oh. Minura yung tatlo, si PBBM, F. Elisa Marcos, tsaka si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ito ngayon, nagtuturo kung paano patayin si Congressman Joel Chua. Salaksakan daw ng mansana sa lalamunan hanggang sa mamatay. Di ba yung mga ganitong attitude, character nakikita natin kadalasan, yung mga ganitong pananalita, yung mga parang nasa kalsada na laking di maintindihan? Diba? Oh. Kasi kung ikaw, lumaki ka talaga ng as in maayos, napalaki ka ng maayos, napayuhan ka ng mga magulang mo ng tama, magiging karakter mo ba ang ganitong pag-uugali? Magiging ganyan ba ang mga pahayag mo bilang isang babae tas Vice President ka? Oh. Natural, di ba? Hindi naman. Baka nga pati mga follower nila, baka nga hindi ganyan ang ugali. Oh. Tanga nga lang. 2nd District Representative Rolando Valeriano na nag-privilege speech at umudyok sa kamera para imbestigahan ang confidential funds ng bise. Sinabing kahit pa araw-arawin ni na VP Sara at Isko Moreno ang panlalait sa leeg at tiyan niya, hindi raw nito mabubura ang tapat at totoong serbisyong naihatid niya sa 2nd distrito ng Maynila. Hindi raw siya nakikipagbastusan sa mga bastos. Wala pang pahayag si Manila 6th District Representative Benny Abante. Hirit naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa bise. Stop being childish, no? Ito ba ay part ng kanyang revenge or paghihiganti ng May pagka-childish nga eh. Hindi lang childish, parang immature eh, no? Pero sabi ko nga sa inyo mga kababayan, okay din ito eh. Okay din yung ganyan pinakikita niya kasi isa rin ito magiging dahilan, rason, para hindi talaga iboto itong bilang presidente sa 2028. Although hindi na makakatakbo talaga yan dahil mai-impeach trial yan eh. Wala na yan. Explanation ko lang ito na ito magiging rason pa, dahilan para hindi na iboto. Oh. Pero although hindi na makakatakbo talaga yan, talagang matutuluyan yan. Kaya nga baka ganyan yan eh. Sa entablado, parang inaaliw niya na lang yung sarili niya. Inaaliw niya na lang yung sarili niya, nakikipag-anuhan na lang siya. Para kunyari feeling sa kalam, feeling malakas. Pero deep inside, nako. Baka anong-ano na yan eh, gulong-gulo na yan eh. Oo, kunyari nagpapakita ng ganito, ganyan, top siya, ganyan. Pero baka alalang-alala na yan sa kanyang sarili. Parang inaaliw niya na lang yung sarili niya. Kasi kung tutumbukin mo yung istorya ng politika, matutuluyan talaga ito.
matatrial talaga sa Senado, talagang makukonvict ito. Ha? Pag-question no, ng mga kongresista tungkol doon sa confidential funds. Totoo naman talaga no, na ginastos niya in 11 days yung 125 million na confidential funds. Giit pa ni Castro, harapin na lang ni VP Sara ang mga aligasyon at ipaliwanag kung saan napunta ang pondo ng taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mario. Oo. Ha? Kaya siya ganyan kay paliwanag mo na lang daw saan napunta yung mga pera. Kaysa naman daw parang nakatungtong ka dyan sa entablado, parang nagmumukha kang parang artista na nagpe-perform na nang-aaliw. Sagutin mo na lang yung mga issue sa'yo. Kasi wala nga maitutulong yan. Sabagay, hayaan nyo na kung ayoko naman sabihin parang naloloko ka na ito. Hayaan nyo na lang kasi parang tingin ko rito kay VP Inday Sara Duterte, parang inaaliw niya na nga lang yung mga sarili niya eh. Inaaliw niya na lang eh. Doon niya na lang dinadaan yung siguro nararamdaman niyang stress, depressed. Kita niyo parang si Roque. Pilukan na nga yung suot, nalalagas pa. Saan makakita ng pilukan na nga yung suot nalalagas pa sa sobrang stress na. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Bye-bye.